Ako si Sandra, nakatira sa Italia. Makalipas ang isang linggong bakasyon ay bumalik na ulit kami dito sa bahay. At ngayong umaga ay tulong-tulong kami sa paghahanda ng mga gagamitin namin para bukas. Kasama ni father-in-law ang dalawa niyang apo sa pagsasalansa ng mga beer bottles na naipon namin mula pa nung nakaraang taon. Ang mga bote na ito ang pinaglalagyan namin ng aming homemade tomato sauce. Ito naman ang electric tomato press at mahigit 2 dekada na raw ang edad nito. Once a year lang namin ito kung gamitin at ang machine na to ang nagpipiga ng mga kamatis para ma-extract ang juice at pulp nito. Sa tuwing gumagawa kami ng tomato sauce ay gumagamit kami ng 2 sangkap lang. Tanging tubig at kamatis lamang, wala nang iba pa. Kung tutuusin, tomato puree lang talaga ang ginagawa namin. Bago kasi i-preserve ay hindi namin ito dinadagdagan ng kahit anong pampalasa. But casually, tinatawag pa rin namin itong tomato sauce. Kahapon nga pala dumating itong mahigit sa 100 kilo ng kamatis at bukas pa namin ito lulutuin. Yung mga materyales na gagamitin namin ay dito namin sineset up sa garden. So hindi po kami sa kusina gumagawa ng tomato sauce. Medyo matrabaho ang proseso na ito at kinakailangan ng maluwag na space. May mga nagtatanong kung bakit ang dami raw namin ginagawang tomato sauce kada taon at kung nauubos raw ba talaga namin ang daan-daang bote na mga ito. So last year ay nasa 320 plus na bote ng tomato sauce yung na-produce namin and 80 bottles of mixed vegetable sauce. At ito po yung tinatawag na ortolana sauce itong hawak-hawak ko ngayon. Bali ng mga nakaraang buwan lang ay tambak ito ng mga bote na naglalaman ng tomato sauce, ortolana sauce at tomato water. At ngayong ang buwan ng Agosto ay ito na lamang ang natitira. Kaya kailangan na talaga naming mag-produce ulit. Maya-maya lang ay nakaramdam naman ng gutom itong si Mister. Nakapagkape lang siya pero hindi pa nag-aalmusal kaya heto at gagawan ko muna siya ng sandwich. At habang hinihintay kong ma-toast itong tinapay ay magsisend muna ako ng allowance para sa pamilya ko na nasa Pinas. At para sa simple, mabilis at convenient na pagpapadala ay download nyo lang ang TapTap Send. Bongga pa dito dahil zero fees or walang bayad ang pagpapadala sa mga mobile banks at e-wallet. At kung ikaw ay nasa US, Australia, Canada, Europe, UK or UAE, ay gamitin nyo lang ang aking code TAPSANDRA para makakuha ng extra $20 on your first Padalove. Luto na ang sandwich at dadalan ko na rin si Mister na malamig na inumin. Malapit na kaming matapos at ang kailangan lang namin gawin ay hugasan ang mga bote na ito. Ang mga bote nga pala na ito ay hindi namin basta kinukuha kung saan-saan. Pinag-inuman lang din po namin ng mga ito at inipon mula pa nung nakaraang taon. At habang nililinisan ni Mister yung huling batch ng mga bote, ako naman ay nagdilig na dito sa garden. Nagtingin-tingin na rin ako ng mga prutas na pwede kong mapitas. Meron nga pala kami ditong isang maliit na puno ng fig. Ang sipag nga nitong mamunga at heto't namitas ako ng 2 para meron akong mameryenda. Nakapitas nga rin pala ako ng 2 pirasong pipino. At dito sa bahay ay kumakain kami ng pipino after every meal. Hihiwain lang na maniliit tapos aasinan at ayun na. Ito nga palang fig ay binubuksan ko muna bago kainin. Alam ko naman kung paano ito nabubuo. Ang ayoko lang ay yung makakita ng gumagalaw na insekto dito sa loob. Dahil sa mainit ang panahon ngayon, ang kakainin namin for lunch ay cold pasta. Meron itong kamatis, olives, basil leaves, tuna at mais. Second course naman ay itong stuffed eggplant. At fast forward naman tayo para sa aming hapunan. So more on side dish kami ngayon. Ito ay minatamis na sibuyas, eggplant salad na may garlic and mint leaves, at ang dressing naman ay olive oil at vinaigrette. Ito naman ay inihaw na bell peppers tapos tinimplahan lang ng asin, bawang, paminta at olive oil. Meron din kaming hotdog buns dahil dito ipapalaman yung mga pinakita ko kanina. Ito naman ang aking plato at sa plastic plates lang kami kumakain ngayon dahil marami kami dito. At ito naman ang bida para sa aming dinner. Salsiccia ang tawag nila dito. Italian sausage siya na meron distinct flavor dahil meron itong fennel seed sa loob. So ito na ulit ang aking plato. Ngayon naman ay dilipat ko na ang mga ito dito sa aking tinapay na ipinaihaw ko rin. So ito na nga ang final look ng aking sandwich. Pinalamanan ko ito ng isang sausage and a little bit of everything na nakita nyo kanina na mga side dish. At halo-halong prutas naman para sa aming panghimagas. Meron kaming grapes and cherries na malapit ng mag-goodbye. Ito namang pula-pula ay ang prickly pear o yung bunga ng cactus. Meron din kaming honeydew melon, ito yung mga pipino, and watermelon. And yun lang. Thank you for watching. Ciao!